Hi guys, dito na tayo sa bahay. Ayun, si baby ko. Say hi. Hi. Say hi ka. What's that? Fine. Motor? Wow. Kanino galing yan? Star. Kanino galing? Sino nagbigay? Tita. Tita? Yes. Wow, ganda ah. Bye ka, tita. Bagong ligo ka na. Bye ka, tita. Bagong ligo ka. Galing daycare to guys. Eh. Baha. Nalobat agad tayo guys. Kakaon ko lang nung camera, nalobat agad tayo. Hindi ko napansin, hindi ko pala na-charge yung yung camera. Ayan, so anyway, punta tayo kay Dwayne kasi susoli ko yung table niya. Tagal na to sa akin guys, birthday pa ni Zion. Eh minsan kasi pag gusto kong dalhin, siya naman yung sabi niya saka na raw. Ayan. So, ayan, punta tayo. Iwan na natin itong si Batuta na to at magulo lang yan. Kasi yun nga pala, nagluto nga pala so kapatid ko ng kalabasa na may bagoong alamang, talong, tsaka karne. Yan, so yan ang aming dinner. Na? Dinner natin yan. Yan, so bilis ng araw guys, no? Bukas Thursday na naman. Ako. So punta muna tayo kay Dwayne guys, no? Then after nun ay baka sunduin ko si Emma sa sa Chinook Station kasi nag-overtime ulit si Emma ngayon guys, no? Pang 3 nights niya na ngayon at marami raw ata silang work talaga. Then ako naman guys, pwede rin ako mag-OT kaso siguro mga next week na lang pag medyo malapit-lapit na yung deadline natin. Right? Okay? Okay. Okay? Okay. Okay guys, so biyahe muna tayo. Guys, 7:24 pa lang pero padilim na ng padilim dito, no? Papalapit na kasi guys yung winter. Kaya medyo mas mahaba naman yung gabi. Unlike pag summer, mas mahaba yung araw. Start na tayo ng malamig. Yan. So, yeah, malapit-lapit na tayo kila Dwayne. Yes, Dwayne. Sobrang bilis talaga ng araw dito. Hindi mo na mamalayan. Tamo bukas Thursday na naman. Dalawang araw na lang, no? Mag-weekend na naman. Uy, naku, sarap naman. Ayan. Ayan. Tapos si Emma guys, yun, katatawag lang. On the way pa lang daw siya papunta sa Sunalta Station. Ayan. Kasi kung susunduin ko siya ngayon, mas tatagal. Eh, madali lang naman yung biyahe niya, train. Tapos yun, ay dito ko na siya susunduin sa Chinook Station. Malapit lang naman tong kila Dwayne. Halos katabi lang din naman to ng Chinook Mall. So yun guys, nagbabagsakan na yung mga dahon ng puno. Iba na yung kulay, dilaw na. Kuya! Yes, kuya. Baba lang natin guys. Yun guys, nag-message na si Emma, no? At on the way na raw siya pa Chinook Station. Yan, so yan, nagkontin-kwentuhan pa kami na ni Dwayne. Sabi ko nga, papaubos ako ng oras kasi nga susunduin natin si Emma. Uy, na-miss ko tong na to parking na to So dito tayo nagpa-park guys dati nung nagko-commute pa tayo. Nung time na sumasakay pa tayo sa train station. Yan, so dito guys okay din dito mag-park. Pero syempre, park at your own risk syempre. Hindi rin natin masigurado na na merong, or hindi natin masigurado na safe pa rin dyan kasi alam niyo na guys, maraming mga loko-loko pa rin dito. Yan, so hintayin natin si Emma dito. Yan, so yes, wait tayo dito, Zion. Yan, so yun guys, sabi ni Emma malapit-lapit na rin daw siya. Yan, so kaya nauna na tayo dito. Yan, so ito guys yung parking, no? Yan padilim na talaga guys. Anong oras pa lang mag alas 8 pa lang pero na, padilim na. Si Emma.
Oh, 39 na ako. dito na kami. Kakarating lang. Binaba agad. 39 na siya. So, next station na siya, guys. Yan. So, malapit na si Emma. Lapit si Mami. Yes. Ayan. Habang hinihintay natin si Emma, sorry, medyo madilim, no? Isa rin sa tinitignan din namin ni Emma, guys. Pinag-uusapan nga din namin kagabi. Yung pag-aaral ng French talaga. Yung language. So, malaking ano yun, guys. Malaking bagay yun kapag marunong ka mag-French talaga dito sa Canada. So, I think merong ibang pathway ata. Pero tatanong natin si Emma, no, kung ibang pathway ba yung sa French, no? Pero alam ko, parang naaalala ko nung time na blinag namin yun nung kay Manong Jovi. Kasi mahirap talaga, guys. Sobrang hirap talaga ang ang French. Ayan. So, hintayin na lang natin. Pag may dumaan na train na galing doon papunta rito, si Emma na yan. Isa na si Emma. Tsaka ano nga pala, guys, no? Dahil malapit na yung winter, yan, inaayos na namin yung mga gamit namin na mga panglamig. Nilalabas-labas na ulit namin. Kasi, naku, mapapalaban na naman tayo. Sana, no? January na lang ulit sana mag-snow. Kasi nung last year, guys, hanggang December walang, hindi, meron ba? Hindi ko sure. Parang once or twice lang ata nagka-snow hanggang December. Pero malamig din siya, guys, no? Pero hindi nga siya nag-snow. Okay na rin yung ganun. Okay lang kahit malamig. Basta wag lang mag-snow. Kasi pag snow masyadong maputik. Ang dumi ng sasakyan, ang dumi ng kalsada, madulas syempre. Yan, isa pa sa problema dito. Lalo't pag pumalo yung minus 45. Naku, mahirap talaga, guys. Saka yun pala, guys, no, naghahanap na rin ako ng gulong. Dati kasi, guys, naka all season lang tayo. Dati kasi, guys, yung work ko masyadong malapit lang. So parang 10 minutes lang ata from bahay namin. Tapos pag umuwi ako madaling araw, so hindi ako masyadong nahihirapan pag umuwi. Kumbaga, malinis naman yung daan. Although kahit nag-i-snow siya, kaya naman, kinaya naman ng sasakyan. Tsaka sobrang bagal ko lang din talaga magpatakbo noon. Kasi nga, halos walang mga sasakyan. Parang ako lang lagi yung dumadaan sa way namin. Pag mga ganong oras, mga 4:30, 4:45 ng madaling araw. So, hindi ko siya inaano. Kaya hindi ako natatakot. Pero ngayon, dahil nga medyo malayo na yung work natin sa bahay at saka daily tayong magta-travel ng malayo, so kailangan na namin magpalit talaga ng winter tire. Kaya yun, naghanap na rin ako at bala ko na rin magpapalit ng gulong. Kasi pag pumasok na yung winter talaga, yan, mas mahaba yung pila na magpapakabit. Minsan nagkakaubusan na rin ng gulong. Kaya mas mabuti ng maaga pala magpalit na tayo ng gulong. So yun, yun yung plano namin. Ayan. So nakita ko na si Emma, naglakad na pa ganun. So hintayin natin siya. Ayan, so yun nga. Sana, guys, no, talaga sana pumalo yung winter sa na lang, January. Tapos wag naman na sanang mag minus 45 kasi sobrang lamig talaga. Napaka lamig, sobra. Yung nga lang, guys, yung minus 20 na lang malamig na, isipin mo. Minus 45 pa. Nako, napakatindi talaga nun. Talagang kompleto, pati gloves mo, yung tuk mo kailangan meron ka, hindi pwedeng wala kasi yung tenga mo is malulutong talaga, kaya pag tinitik laglag ang tenga mo, kaya tsaka sobrang sakit, guys, talaga. Kaya kailangan talaga tayo full gear, kumbaga. Ayan, yung si Emma, naglalakad na si Emma. Pagod na yan, no? Sabi ko nga, guys, wag na muna masyadong mag-OT. Kasi hindi naman kailangan. Kaso wala masipag kasi talaga magtrabaho kahit sa Pilipinas, guys, ganyan yan. Ano siya sa trabaho talaga. Ayun. So yan na po si Emma. Hi, Sayan. Did you miss Mommy? Yeah. May kasalanan niya ang anak mo. Okay. Yeah, so dinner time muna. Ayan, pakita natin yung ulam namin, guys. So, sarap niya, no? Para siyang pakbet, no? Ayan. Tapos kagabi nga pala naglitsong kawali ako. Nako.
masarap naman siya, okay naman siya, kasi yung balat niya hindi siya malutong. Pero kasi madalian kasi yun guys, nung pinakuluan ko siya, yun kasama mga saug-saug na mga bawang, toyo, paminta, laurel, ganun siya. Tapos pinakuluan ko siya ng mga 1 oras. Then, after nun, kinuha ko siya, nilagay ko lang muna dito sa labas ng siguro mga 30 minutes lang hanggang sa lumamig. Tapos yun, saka ko na siya in air fryer. Yun nga lang, masarap siya guys, ito. Ito siya, oh. Oops. Pero yung balat kasi, hindi siya malutong. No? So, yun yung naging problema. Pero masarap yung lasa. Yan. So, ito yung ulamin ulit namin ni Emma. At saka nga yung niluto ni Michelle na hindi ko alam kung anong tawag doon sa ulam na yun. Pero mukhang masarap. Kasi may alamang. Tara baby, kain tayo. Yan. So, yun yung asawa ko. Ganda asawa ko. Nakapangtulog na agad Tulog na ako. Halika na. Kain na tayo. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's go. Okay. Okay, nasisaya. Okay, so kuha mo tayo pagkain. So yun guys, katatapos lang namin kumain ni Emma. Yes. Tapos Pinatulog na si Sayang. actually guys, maaga na natutulog si Sayon ha. Pero 9 pa lang oh. Oh, hindi na kasi nagnanap ng 6 p.m. which is okay na yun kasi tuloy-tuloy na yung tulog niya hanggang kinabukasan. Yeah, alam niyo ba kagabi guys, nagyayon alas 8 pa lang ng gabi natulog na. Tapos Syempre, nagising alas 7. Oo. Grabe. May activity syempre din sa daycare kaya napapagod pag active sila. Kaya ayan, borlogs. Yeah. Okay guys, so habang nagpapahinga kami ni Emma, so yun nga, nagtatanong ako sa kanya about, yung sabi ko sa inyo, nabagit ko kanina na sa French language, no? So sabi ni Emma, tama nga ako, na meron siyang sariling pathway, no? Oo. Category-based draw. So, plan C na yata tayo. Kasi, kakatapos lang natin mag-upload nung plan B, which is pwede talaga nating gawin. Yeah. And anyway nga pala, thank you sa mga nagko-comment. Grabe, ang daming boto ng Saskatchewan na. Oo, nabasa ko nga. Sa mga merong Regina, ano ba nga yun? Saskatoon. So, yung iba, punta daw sa Red Deer na lang or Airdrie para mas malapit, di ka naalis ng province. Pero may nagsabi din naman na wag daw sa Red Deer. So, kanya-kanya rin siguro. Iba-iba yan? Oo, depende sa Actually, community. sabi ko nga rin kay Emma dati, Airdrie okay din eh. Oo, Kaso ang Airdrie. problema lang kasi pag sa mga bandang ganyan, no, is yung hail nga. Yan. Pero kung may garahe naman yung bahay mo, walang problema. Kung tamaan man yung mga bahay mo, may insurance naman yan eh. Oo, yung mga Diba? sidings. Oo, may ka-work din ako no na grabe din yung effect nung hailstorm sa bahay nila. Kaya kanina umuwi ng maaga kasi i-assess nung insurer magkano yung dapat i-claim as damages. Ganon din yung katrabaho ko. As karamihan kasi mga nasa north something. Ganyan, ganun din, na-hail din yung bahay niya. Parang, kasi every work namin, narinig ko siya na may kausap nga na, siguro insurance company nga, about nga doon sa bahay niya. Well, anyway. Yan, balik tayo dun sa, plan C. Yan, what if, di ba, mag-aral tayo ng French. Kasi dito, may category-based draw na nangyayari dyan sa express entry stream. So, ibig sabihin, kunwari, nasa pool na kayo ng express entry. So, kapag walang category base or pagsabihin lang natin na no program specified, ibig sabihin, kalaban mo lahat. And ang mangyayari doon, pataasan kayo ng score. Points, oh. And as of now, nasa 510, 509 yung mga scores, which is ang tataas talaga. So, kailangan mo ng like master's degree, kailangan bata ka, which is below 30 as much as possible, and then meron kang at least 3 years of experience, Canadian experience. So, yun yung magpapataas sa inyo. Pero kung mataas-taas na din yung edad mo, tapos mababa yung language score mo, tapos wala ka pang masyadong Canadian experience, so hindi mo maabot yun, hindi ka maseselect sa express entry. So, ang kagandahan, kapag marunong ka naman mag-French, guys, ito ha, so meron tinatawag na
French Language Proficiency Draw. So, last time, ang pinaka-last na draw nila ay nung September 13. And take note guys ang pinaka-mababang score na in-approve nila ay 446 lang. Which is, I think, maraming makaka-reach nito kung yan, meron lang din talaga silang French Language Proficiency. So, ipapakita natin yan. And then, tingnan nyo guys, so, kung August 15 naman, ayan, ang baba, 394 lang. Grabe. Basta marunong ka mag-French and kahit sobrang baba ng CRS score mo, yan, makukuha ka or mag-invite ka for permanent residency. Galing, so, check pa natin another French language proficiency. Backtrack tayo. July 18. Ayan, 400. And then, meron pa dito, July 8, 420. So, doon naglalaro. 390, 420, 440. Yan, basta, meron kang French language na, yan, exam or inad doon sa iyong profile. Pero, syempre naman tayo, galing sa Pinas, Hirap mga yun. Pinoy, hindi naman tayo fluent or maalam sa French language. Grabe. Sabi ko nga previously, nag-try na ako mag-download ng Duolingo. Kasi gusto ko simulan or tingnan paano ba tong French language. Kasi Ako kaya syempre, mag-aral. mahirap-hirap din yun. Eh, grabe. Hirap. Hindi ganun din talaga kadali. Si Manong Jovi na nga lang, di ba nagsabi? Sobrang hirap nga daw, di ba? Tiyagaan. And kung busy kayo sa work nyo, sa life nyo, dapat talaga kasi paglaanan to. So, kung hindi mo pagpafokusan and pagdedicatan ng oras, naku, masasayang lang ang inyong bayad. So, meron kaming interview kay Manong Jovi. Ayan, kung interested kayo mag-aral ng French, ayan, ay pwedeng-pwede kayong mag-take, I think, ng Linggoda and meron din siyang promo code para mas makatipid kayo. Pag Pero, ba mag-aaral niyan? pwede, pero ano talaga, kailangan consistent ka. Pero iilahin niya ng edad ko, no? Oo, pwede. Oo. Pero at least kasama ka na dun sa category ng French language proficiency. Mababa na yung mga kalaban mo. Hindi ka na dun sa mga super nagtataasan na 520 yung scores. So, yun yung dati pa namin ding iniisip. Kaya nga nag-try na talaga ako mag-research. Tinignan ko din yung Linggoda. Bonjour. Oo. Tapos yung mga, ano pa ba? Ano yun? Isilibuko? Ano yun? Isilibuko? Parang gano'n? Buko. Hindi ko alam. Basta hindi ko na matandaan. Basta, pag gusto nyo rin magsimula, you can download Duolingo, tapos select nyo lang yung French, tapos may mga little courses doon day by day. Yan, para magsimula na kayo kung one of the options nyo talaga is itong French language na draw. So, kasi kung titingnan nyo naman talaga dyan sa Flinash natin, no, kumpara sa nagtataasang scores, pag provincial nominee guys, 732. Pag Canadian experience class, ayan, 507 ang labanan, which is ang taas. So, honestly, hindi ganun yung score namin. And pwede pa nating pataasin nga kasi wala pa naman akong 1 year experience. Yeah. So, nandun pa lang tayo sa pag-iipon ng scores and yun nga, one way talaga na pataasin yung score natin and yan, mag-fall dito sa another category is mag-take tayo ng French language. Actually guys, na-vlog na rin namin before ngayon gaya na sinabi ni Emma no, kay Manong Jovi. So, nung time na interview namin siya, doon kami napaisip talaga na pwede, no? Possible na kung halimbawa walang-wala ka na talagang, alam mo na. And yung iba, maganda, magsimula na sa Pinas. So, wag nyo nang kayang isipin na mag-student visa. Kung gagastos na lang din naman kayo, why not take yung French language Kahit nasa Pilipinas sessions? ka, no? Oo. Kasi, yung sa express entry, ano lang din naman yan online. Tapos, assess nyo yung magiging score nyo. Oo nga, no? Kapag, nakapag take na kayo ng French exam. So, yan din naman yung ni-recommend ni Manong Jovi. So, kung gagastos ka na lang din ng tuition, why not ilagay mo na lang yan sa French language exam? Kasi, dito talaga, syempre, ang language ng Canada ay English and French. Oo. Kaya, merong sariling stream yung sa French. Kasi pinapahalagahan nila yun. Kaya sa mga tindahan dito, guys, kahit yung mga bibili mo mga pagkain, merong
English tapos French. Yes, kahit yung mga batas nila. Yan, nagre-research ako, pag download mo, andito kalahati English, and then yung kalahating version nila French. So, ganun kasi sila dito sa Canada. Kaya kung napapaisip na kayo, check nyo po yung video namin with Manong Jovi, and then check nyo rin yung Linggoda na sinasabi niyang classes kung gusto nyo mag-take ng French language sessions. Okay, Ayan. so yun nga pala guys, no, bago namin tapos itong video na to, yan, iniimbitahan namin ulit kayo, no, dito sa gaganapin sa October 4 and 5. Yes. Yan, so makakasama natin dyan si, syempre, ang Yung ano ng Spot Pinoy, no? team, and then other vloggers Yeah. na dito sa Edmonton, and then dito sa Calgary. Yeah. So, surprise na yung ibang vloggers. Kami, kasi kahit kami din, masusurprise doon dahil hindi namin alam ang buong listahan nila. Yes, guys. So, i-flash natin dito sa screen natin, guys, no, kung saan yung address, kung saan kayo pwede pumunta. Yes, sa Sa Pacific, Pacific Hut. Hut. Yeah. Dito Search sa nyo na lang Calgary. yan sa Waze, Pacific Oo. Hut, then Southeast lang yan siya, guys. Southeast lang Guys, yan siya. approve na yung leave ko. Kaya kita-kits na tayo. So, dati nababahala pa ako. Payagan kaya ako kasi Friday yan eh. So, yung Sabado, wala tayong problema. Pero Friday, yan, payagan kaya. So, na-approve naman and napakabait ng boss natin. Dahil Nice. ito nga ay Filipino event. So, supportive naman siya. As long as matapos natin ang ating mga trabaho. Yan. Kapag may mga question kayo, guys, lalagay natin dito sa screen din natin yung QR, no? Kung Yan, saan kayo question pwedeng kayo sa tanong. LMS Yan, Residences. LMS yan. Sa mga gusto mag-invest ng bahay sa Pilipinas. Yan. This is the time. So, the very perfect time to invest is now. And speaking of investment, ayan, meron din Ayan, kaming so bago tapusin natin some itong sort vlog namin. of, yung parang investment, pero trading din Actually, to. matagal na naming sinishare to sa aming mga subscribers, no? Yan, 50% na yan kanina, pero kasi nagtitrade yan ngayon. So, super happy kami kasi 50% na ang aming copy trading. So, kung nagsimula kayo and nakisabay sa amin, so 392 days na yung buhay and nagtitrade. And thank you sa 69 copy traders namin with, ayan o, yung assets namin dyan. Ibig sabihin, total ng mga capital ng mga nagka-copy sa amin ay $12,000. USD yan. Yes, sa amin ay nasa 3,300. Yan, $3,300 US. And ito yung portfolio Yan, yung history namin. namin, guys. Monthly. So, may drawdown kami ng 3.5% nung July. Pero guys, Hindi yan, Kumataw kami nung September. Ngayon to, 9.5%. Yan, And guys, ongoing pa ang September. So, pwede pang goal natin 10% or more. And this is the highest that we have yan for the past few months. Grabe. Thank you talaga sa copy trading. So, this is our passive income. So, yan. Diba? Ayan. Wala kaming ginagawa dyan, guys, no? Just monitor lang namin yung aming bot, yung robot namin. Siya Shining Kusa nagtitrade talaga. So, yan. Kapag grateful kami na may ganito kasi ayun, sobrang busy na rin namin. Pero yan, tuloy-tuloy lang yung trades. Yeah, kaya kung gusto nyo guys, makikopy sa amin, nandyan yung link sa description natin, ano. So yun guys, na pag may mga question kayo, just comment lang sa comment section natin. And yan, kung kapag forex related naman, you can join our Telegram, Mulawin Trader, and meron na din doon naka-post or naka-pinned message yung mga steps how to do your copy trading. Yes. Ayan lang So naman. yun guys, no, yun lang naman yung aming side hustle, no. Oo. Yan. Kaya, pero thankful kami dyan kasi talagang nakakatulong sa amin yan. Yes. And yan guys, ang ating plan C, no? Ayan, dumadami na yung plans natin. Plan A, Plan B, Plan C. Sabi ko nga, marami pang nandyan. And hindi lang ito para sa amin. Alam ko, meron dyan mga viewers na nag-iisip ano ba yung mga pwedeng maging pathway nila to permanent residency. And yan, pwede nyo rin to i-consider yung pag-aaral ng French language. Yan. Alright. So, I think hanggang dito na lang muna, no? Oo, Pahinga na muna tayo. Kasi papahinga na rin muna kami. Then bukas trabaho na naman. So yun guys, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace.